Hello po. Kanina, mayroon akong nabasang post ng mga DDS na sinasabing dapat tayong magpasalamat sa ano kay Digong dahil kung hindi sa kanya, lahat na tayo ay drug addict. Okay. I beg to disagree with that. Hindi ako agree diyan. Para sa akin yan ay maling perception o sabi ng mga Kastila, perception equivoca, maling perception. Why? Ang isang drug addict, kahit sino ang presidente, pag drug addict yan, hindi yan mamimili ng president. Okay? Pagkatapos, ang isa namang ayaw sa droga, kahit sinong presidente, talagang ayaw niya sa droga. Dahil siguro, tulad natin, aware tayo na yan ay isang vision na dapat huwag pasukan o pasukin. Otherwise, then sira ang iyong pamilya, sira ang iyong financial situation, sira ka sa komunidad, etc. etc. No? So, ganyan yan. Kapag ang isang tao ay ayaw sa droga kahit sino ang presidente. Okay. Ngayon, i-compare nga natin yung effort ng dalawang administration with regard sa elimination of drugs. Okay? Kung ikumpara mo yung volumes ng drugs na nahuli during the time of PBBM compared to the time of Duterte, mas marami yung volume ng drugs na nahuhuli ngayon. Para sa akin, ang ibig sabihin niyan ay mas extensive yung effort ng government ngayon compared doon sa effort ng Duterte administration. Okay, mas marami ngayon ang nahuhuli. So, ang ibig sabihin niyan, pagkaunti na yung drugs na umiikot sa komunidad, then mababawasan yung mga drug dependent na addict. Then, tignan din natin yung ginawa ng Duterte administration, with regards dito sa Tokhang. So imagine, more than 30,000 Filipinos ang namatay. So ang ibig sabihin, hindi sila nabigyan ng due process, hindi na imbestiga, basta yun na lang, basta pinatay na lang. Talagang alam naman natin yan sa media na ganon, sabi ni President Duterte, sagot ko kayo. Talagang alam na, publicize yan, Okay. Ngayon, imagine na lang, 30,000 ang namatay, yet, nandyan pa rin ang droga. Hindi rin na-eliminate. So, ang ibig sabihin, yung 30,000 na Pilipino namatay, walang saysay sa problema natin sa droga dito sa Pilipinas. Kaya, yon dapat paniwalaan natin yung reality. Huwag tayong naniniwala sa mga very shallow na statement na ipinapakalat sa ngayon. Tayo naman ay neutral. Kung saan nakikita ng tama, doon tayo. So, muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube account at sa ating Facebook account. Mabuhay tayong mga Pilipino.